Ano mga kababayan, it's election season again. Malapit na, mag-e-eleksyon na naman. At itong darating na eleksyon, kasi nga, nag-umpisa na yung registration ng di ba? Mga candidacy. At dito po natin nakita may naglabasang mga bagong clown. May mga bagong clown. Bukod sa mga dati ng clown. Kaya lang, itong mga bagong clown ay mukhang mas matitino na kumbaga parang hindi natin pwedeng tawaging clown. Kaso, tila baga pagdating sa debatehan, baka mag-suffer sa shortage of vocabulary. Pero kung tutuusin, kung titingnan natin, mukhang mas matino ang mga ito kaysa dun sa mga talagang mga dikampanilyang politiko. So, sino po bang tinutukoy ko dito? Para sa karamihan kasi, lalo na dun sa may mga crab mentality, clown nilang tatawagin ito. Pero, titingnan muna natin. It still remains to be seen. Things still remain to be seen. Kung ano ang magiging performance nila kung sakaling manalo. Sa ngayon po, ang bagong mukha, although ako sinabi ko na, matagal ko na sinabi na, sana po may lumabas na mga bagong mukha, mga fresh faces, fresh blood, fresh minds, yung mga hindi, mga first-timer politicians, yung hindi yung mga tinatawag na trapo, di ba? Kasi tingnan natin, mga kababayan. Kahit na itong mga sikat na ito, itong mga sikat na politiko na pabalik-balik na nakailang terms na pag natapos na yung mga terms nila, magpahinga ng isang term, balik na naman. Pero anong nangyayari sa bansa natin? Wala naman, di ba? Wala. Ganun pa rin. Naghihirap pa rin yung bansa natin. Very backward. Backward compared to other countries. Even our neighboring countries. Ni hindi tayo makapantay sa Singapore, sa Japan. Na kung tutuusin itong bansang Pilipinas po ay mas nauna pa. Nauna pa yung Pilipinas na ma-expose sa civilization. 'Di ba? Kasi noong panahon, Europe ang sentro. Yung superpower noon, yung Spain, na parang Amerika sa ngayon, yun ang nung na-colonize tayo, ay nabuksan yung mga pintuan natin sa Western world. Na-expose tayo na ang isang magandang nangyari ay yung mga kababayan nating medyo mga may kaya, mga Pilipino, nakapag-aral sa Europa. So, na-expose na maganda naman. Maganda kasi sila yung advanced civilization Kaya kung tutuusin, mas ahead dapat tayo sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, even Japan. Mas una pa tayong naging civilized because of that Spanish colonization. Kaya lang, ano nangyari sa atin? Siguro, kung nagtuloy-tuloy na lang siguro na
pinamahalaan tayo ng Spain or ng Amerika, baka mas maganda. Baka mas maganda yung katayuan ng bansa natin. Baka mas progressive. Kasi tingnan mo, yung maigsi na panahon na sinakop tayo ng Amerika, nagkaroon tayo ng ano-ano. Yung mga buildings na yan dyan sa Manila, yung mga government buildings na yan na pagkagaganda, na mga Greek architectural designs, ang gagandang building, even yung kaibigan kong Japanese noon, hangang-hanga sa mga buildings natin, ang gaganda raw. Mas magaganda pa kaysa buildings ng Japan. Because of the Amerikano kasi yung nagpatayo niyan eh. Maganda na yung mga design, matitibay pa. Tingnan mo hanggang ngayon, no? Matibay. Pero yung mga gawa ngayon, madaling magiba, di ba? Yung mga building na ginawa ng Amerikano, ilang lindol na ang dumaan, nandiyan pa rin nakatayo. So, napalayo na naman ako. Ito nga po, mayroon tayong dalawang bagong muka na pumapasok sa mataas na posisyon, national position. Itong bagong muka na tumatakbo as senator. So, sa ngayon pong election campaign period, siguro mostly ng pag-uusapan natin ay itong mga tungkol sa politicians na mga tumatakbo. So, una muna na ipag-usapan na itong bagong mukha, no? Itong si vlogger na magiging representative ng mga vloggers and mga online businessmen, small businessmen, small business sector. Ito pong actually hindi ko po ito kilala Ngayon ko lang ito nakilala. Itong si Mr. Mark Gamboa ba yun? Mark Gamboa. At dahil ito ay pro-government na vlogger, marami po or halos lahat. Sinasabi kong halos lahat kasi meron pong isang kumukontra. Meron akong isang narinig na isang pro-government vlogger na kumukontra dito sa pagtakbo ni Mark Gamboa bilang senador. Hayaan mo na yung mga taga-kabilang kampo, talagang expected na natin na kontrapelo yung mga yon. O di ba? Tingnan mo nga. Talagang binanat-banata na si Mark Gamboa Itong si sikat na Banat Bay, di ba? Sino ba? Mayroon pang isa Banat Bay at saka yung ewan ko kung sino pa yon. Basta dalawa silang narinig ko na grabe. Ano pakialam? Di ba? Karapatan ng tao, kung gusto niyang tumakbo, maging politiko, karapatan niya yon. At saka kung tutuusin, maganda po yung niya yung plataforma niya. Maganda yung programa niya kumpara mo naman itong si Mark Gamboa. Sige nga. Ito kasi sino itong tumitira dito kay Mark Gamboa? Unang tumira niyan yung si Banat Bay Sino po ba? Basta merong isa. Palibasa hindi ko kilala, hindi ko naman talaga pinapanood yung mga anti-government, anti-BBM vloggers Si Banat Bay, sorry. Alam nyo, mga kababayan, alam mo Banat Bay, na paghahalata na naiinggit ka lang. Naiinggit ka. Yung pananalita mo, inggit yan. Inggit lang yan. Very, the usual attitude ng isang Pilipino. Yan po ang isang napakasamang pag-uugali ng isang Pilipino, mga kababayan, na kapag nakikita ang kapwa, isang kapwa, kapitbahay na umaasenso or nagiging successful, pilit hinahatak. Ito si Banat Bay.
Anong pakialam mo banat bay kung magtumakbong senador itong Mark Gamboa? Pero siguro kung kakampo nyo yan, kung ito ay DDS vlogger, baka susuportahan mo syempre. Di ba? Pero dahil itong Mark Gamboa ay isang pro-BBM, pro-government, tinitira mo. Ngayon, naiinggit ka dahil ngayon na pagtanto mo, na-realize mo na, ay, pwede palang tumakbo ang isang vlogger. Kaso naunahan ka. Kung gusto mo, kung naiinggit ka, banat bay, bakit hindi ka rin magparehistro? Punta ka ng COMELEC, paregister ka rin. Open pa hanggang, we still have how many days? Hanggang October 8 pa, baka nga ma-extend pa yan eh. So, meron ka pang pagkakataon. Labanan mo itong si Mark Gamboa, sige. Di ba masikat ka dyan? Ikaw nga kilala ko eh. Si Mark Gamboa hindi ko kilala. Ngayon, hindi pa ako nakapanood ng channel niyan eh. Pero ikaw napanood na kita at kilalang kilala kita. Si Mark Gamboa hindi. O di, mas marami kang subscriber. Malay mo manalo ka. O, di nadagdagan yung kandidatong makadigong. Register ka na rin. Hindi yung titiryahin mo yung kapwa mo naman pati vlogger eh. Kung ano man ang gagawin niya na mga panukalang batas, magkikinabang ka rin eh. Pag nanalo yan. Pero ako may pakiramdam ako na mananalo itong si Mark Gamboa. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming sus, namamalat na kaagad ang ano ko. Ilang minuto pa lang ako nagsasalita, namamalat na yung lamunan ko. Maraming sumusuporta. Lahat ng mga pro-government vloggers, mga sikat na pro-government vloggers, susuporta sa kanya. Meron lang akong isang panood na isang pro-BBM vlogger, pero hindi siya believe dito sa pagtakbo ni Mark Gamboa. Kasi para sa kanya, ayon sa kanya, oy, si Mami Peng ang tinutukoy ko. Oy, Mami Peng. Imbis na para sa kanya, dahil walang pangalan, itong si Mark Gamboa, wag daw iboto. Hindi naman niya sinabing wag iboto. Para sa kanya, kung iboboto mo daw si Mark Gamboa, kasi nga, unknown, mas gugustuhin pa niya na mag-vote straight dun sa BBM slate. My goodness, anong klaseng pag-iisip yan? Karamihan sa mga pro-BBM vloggers, mga sikat na pro-government vloggers, susuporta kay Gamboa. Ilang boto yon? Ikaw, Mami Peng, imbis na makadagdag yung boto mo at yung mga boto ng mga subscribers mo, kung ipopromote mo siya, kung ikakampanya mo siya, o di binawasan mo pa at gusto mo ilagay doon pa kay Lapid? Ang klaseng utak yan. Mas gugustuhin mong bumoto kay Lito Lapid? Or kay Camille Villar? Dahil para sa'yo, siguradong mananalo. Yun nga ang iniiwasan nating manalo, yung mga walang kwentang kandidato na nandiyan dyan sa slate ni BBM. Ako ang napipili ko dyan, 2-3 lang eh. So, totoo lang. So, kung 2-3, dagdag na ito si Mark Gamboa. Wala akong gustong iboto dyan eh. Buti nga na mabawasan sila. Alam mo, Mami Peng, kung ikaw, mga kamag-anak mo, mga subscriber mo, kung pakikiusapan mo na huwag iboto itong mga Lito Lapid, mga Camille Villar, itong mga mga Pia Cayetano, imbis na yan, bakit hindi mo ipaboto
si Gamboa para manalo siya. Eh hindi eh. My goodness, klaseng utak yan. Alam natin kung ano ang karakas ng mga nasa BBM ticket. Tapos boot straight? Para ano? Alam natin na ang nandiyan sa ticket ni PBBM ay mga pro Duterte, mga trapo, mga walang kwenta, Bong Revilla, Lito Lapid. Tapos yun ang gusto mong iboto, Mami Peng? Sayang naman yung paghanga ko sa'yo. Hindi ako bumilib sa'yo dito sa sinabi mong to. Tapos ayaw mong iboto si Mark Gamboa? Bakit? Naiinggit ka rin? Baka naiinggit ka rin? Ayan mo, sa 2028, tumakbo ka na rin. Malay mo. Kasi marami ka rin namang fans, marami kang subscriber, marami kang views. At susuportahan ka rin ng mga kasamahan natin ng mga pro-BBM vloggers. Hindi yung tingnan mo yung mga ibang mga sikat na pro-BBM vloggers. Susuportahan. Biruin mo, yung isang vlogger, mayroong 300,000 subscribers. Yung isa mayroon ilang pro-BBM vloggers. Halimbawang 10. Halimbawa lang, 10 lang. Pero marami yan. Magti 200,000 na lang. O, di ilan na yun? Mapapaabot ang milyon. Di ba? Baka manalo pa. Eh kung ibabawas mo, Mami Peng, ang iyong 20,000 plus na subscribers, malaking kabawasan yon. Bakit ayaw mong suportahan? Dahil hindi kilala? Eh di pa kilala mo. Di ba mga kababayan, mga kapwa ko pro-government vloggers, hindi raw kilala? O bakit hindi mo ipakilala, Mami Peng? Ikampanya mo. Dahil gumaya ka dito sa ibang mga pro-government vloggers na ikakampanya siya, eh ikaw ito maghahatak pababa kay Mark Gamboa eh. Sus, Maria Josep. Gusto mo, mas gugustuhin mo pa. Gugustuhin mo pa yung mga nandiyan sa ticket ni BBM na mga lintik na wala namang loyalty. Itong Mark Gamboa, may loyalty sa gobyerno, pro-people. Tapos gusto mong iboto yung mga wala namang pagmamahal sa bayan, kundi ang mahal lang sa sarili nila. Nangangati tuloy ang lalabaw ng kasayo, Mami Peng. Pwede ba, Mami Peng? Gumising ka. Vote straight. Napakalaking kalokohan yung mga kababayan. Tanungin ko nga yung mga ibang mga pro-BBM vloggers kung agree sila. Kayo ba, ibang mga, ako hindi nyo ako kilala eh. Sana mapanood nyo rin ang, itong video ko. Sana pagsabihan natin si Mami Peng na, imbis na, bakit hindi mo na lang suportahan? Para madagdagan yung boto ni Mark Gamboa. Hindi yung aalis ka, imbis na kumbinsihin mo yung mga makatulong yung 30,000, 50,000 subscribers mo. Malaking kabawasan ng 50,000 subscribers na makukumbinsi mo. At ilalagay mo doon sa mas gugustuhin mo pa na vote straight. O di saan napunta yung boto mo? Ay, Diyos ko. Doon sa mga walang kwentang sa totoo lang. Si Mami Peng parang bilib na bilib doon sa lahat na 12 na nandoon sa
BBM ticket. Excuse me. Akala ko matalino ka, Mami Ping. Akala ko pro ano ka. Maka-Pilipinas ka, maka-Pilipino ka. Kung yan ang well, yan ang gusto mo eh. Wala namang makaka-ano sa'yo eh. Diba? Sabi mo, walang makakapagdikta sa'yo. Hindi ako nagdidikta. Ito'y opinion ko. Mali. Mali ka. Imbis na ibigay mo yung 30,000 boto mo kay Mark Gamboa, gusto mo ibigay doon sa 12 na or 10 na walang kwenta. Kasi karamihan dyan sana sa ticket ni BBM, walang kwenta eh. Tapos, tapos itong si Mami Ping, gusto niya, doon niya i-suporta yung Sus Mariose. Ewan ko sa'yo, Mami Ping. Naturingan kang, well, ano ka ba talaga, Mami Ping? Pro BBM lang? Gusto mo lang manalo yung mga katiket ni BBM? Hindi ba dapat pro-government na pro-Pilipino, pro-bayan? Kung talagang ikaw ay para sa bayan, para sa Pilipino, bakit mo susuportahan yung mga kandidato na wala namang inisip na maganda para sa bayan? Para sa sarili lang nila ang mga intensyon sa pagtakbo. Kagaya nito ni Lito Lapid. Lito Lapid, Bong Revilla, Amy Marcos. Mahal na mahal mo si Amy Marcos, pwede ba? Porque Marcos, mahal mo? Traidor? Traidor sa kapatid? Traidor sa bayan? Tapos mahal mo pa rin? Anong klase? Tinan mo itong si Amy Marcos, alam niyang tagilid siya. Kaya nung pumunta siya ng COMELEC para mag-register ng kanyang kandidatura. Isinama pa yung matanda, si First Lady. Bakit? Bakit kailangan mong bit-bitin yun? Ni ayaw nyo na ganang papanoorin ng TV yan eh. Hindi nyo nga masyadong pinaglalabas, matanda na yung tao. Bakit mo dinala dyan? Para sa akin, binitbit mo talaga siya. Kasi yun ang ginagawa mong lucky charm. Dahil baka yung mga loyalista na gumaganyan-ganyan, baka mapahinuhod. Kaya ginagamit mo si Imelda Marcos. Manggagamit talaga. Sabi ni Panelo, manggagamit ka raw eh. Manggagamit ka nga talaga, pati yan nanay mo, ginagamit mo eh. Oh. Na parang nakikita ng madla na yung nanay mo, si dating First Lady Imelda Marcos, na malakas ang impluensya sa mga Pilipino eh, nasa side mo. Wala sa side ni PBBM, nasa side mo. Bit-bit mo eh. Mangga talaga. Ay mga kababayan, alam niyo marami pa sana akong gusto sabihin, kaya lang parang manipis na yata ang lalamunan ko. Ang kati-kati na eh. Okay, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Bumoto po tayo ng tama. Pumili po tayo ng tama. Tamang maglilingkod sa atin. Ay, Diyos ko.